Arriba! Ay, Habida! Nakakagulat ka naman, Quiz Girl! Habida? Oo! Dahil ibibida natin ang Habing Ibaan! Habing ibaan? Oh, kayo, alam nyo ba yun? Oh, yes po. Hindi po. Yes po, yes po. Habing ibaan? Oh, si Christy! Quiz Kurt! Lilipad ako para lang sa'yo. Arriba! Habida! Oh, ready na ba kayo? Tara na sa ibaan! Arriba! Habida! Darinin na ang tambalang Quiz King At Quiz Kurt! sa Ibaan! Matatagpuan ang Ibaan 66 na kilometro sa timog ng Maynila. Ito ay isang munisipalidad sa lalawigan ng Batangas na may lawak na mahigit kumulang 68 kilometro kwadrado. Ang Ibaan ay may mahabang kasaysayan ng sining na nakapaloob sa kanilang kultura. At alam nyo ba, dito sa Plaza ng Ibaan ay matatagpuan natin ang Kultura de Ibaan. At sabi nga nila, tara dine, sinsay, sulyap na. Pwede na ba kayong sumulyap? Ready na ako, kayo ba? Tara na! Tamales, sinaing na tulingan, at syempre, ang Habing Ibaan. Ang lahat ng ito ay matatagpuan dito sa bayan ng Ibaan. Oh, diba? Tunay nga iba ang kultura ng Ibaan. Tama ba ako, Quiz Kurt? Tama ka dyan, Quiz King. Agree ako, kaya ngayon ay ating ibabahagi ang kwento ng ating Nanay Weaver. Arriba! Habida na! Oh, pasaan ka na ng Quiz Kurt? Dadayo na ako sa ating Nanay Weaver sa SM Sunrise. Ako na may tatawid ako riyan papuntang munisipyo. Ay, ingat ikaw! Ingat! Matatagpuan ng SM Sunrise Weaving Association sa Severiano H. Torreja Covered Court sa Barangay Munting Tubig, Ibaan, Batangas. Kaunting biyahe lamang mula ito sa munisipyo ng Ibaan. Tara na, ating kamustahin si Tita Remy. Ako nga pala si Remedios Valencia, tinatawag nila na Ate Remy. Tumata yung presidente ng asosasyon simula pa na ito'y matatag. Ako ay 60 taong gulang at still active pa naman sa weaving. Actually, itong aming paghabi o yung experience namin ay nag-start kung bata pa kami. Kasi ang aming mga parents ay humahabi na noon. Pagkatapos, nung kami ay, siyempre mga nag-aral din kami, nagkaroon ng gap. Ang paghabi parang nawala siya. Naging member naman kami ng kababaihan. Among kababaihan, pumili ang aming dating mayor ng mga maalam maghabi. Kasi nawawala na nga itong tradisyong ito. Kaya gusto ni mayor na ibalik para sa kultura ng Batanggenyo. Yun, mula noon, itinatag namin ang asosasyong ito taong 2017, June 8. Magpahangga sa ngayon. Yung generation niyo po na ine-inherit po or tradition niyo na po dito sa area po? Siguro generation to generation yun kasi noon daw panahon ng digmaan digmaang pandaigdig noon na halos ang mga tao dito ay tago ng tago sa mga kolonyal. Mga colonial countries. Ang mga sinaunang tao natin, naghahabi na ng kulambo. Alam nyo kung para saan ang kulambo. Kasi nga tago sila ng tago, yun ay protection nila sa mga insekto, mababangis na hayop, at mga hindi magandang mga napatak sa mga dahon, mga bala, mga ganon, iba't iba. Noon naman ay tinawag ang Ibaan dahil laganap yung kulambo, tapos iniluluwas pa nila sa ibang bayan, naging capital Kulambo of the Philippines ang Ibaan noong panahon iyon. Sino po ang naging una yung nagamit or nabili po nung inyong hinahabi po? Sa ngayon? Nung nagsimula po kayo muna? Nung una, sobrang daming challenges na hinarap namin noon. Kasi ito nga ay grant. Nagsimula kami sa wala. Nagsimula talaga lang sa building, machineries, raw materials, at saka yung aming mga sewing machine. Doon lang kami nag-start. No financial na ayuda na nabigay sa amin. Nagtiyaga kami humabi nang wala kaming
ganansya or allowance kahit 5. At para lang kami magkaroon ng allowance, binebenta talaga namin yan sa ibaan. Sa Rosario, hanggang sa makaipon kami ng kaunting amount na ipinang-a-allowance namin. Sa mga gantong factory po naman yung nagagawa po kayo ng produkto, hindi naman po may iwasang may labis. Ano pong mga ginagawa niyo doon sa wala kaming zero waste kami. Zero waste product ang aming kasi pag nanahin ng kumot, mayroon niyang retaso, ginagawa namin iyang pot holder. Tapos pag nagbatahin ng bag, ginagawa naman namin yung mga coin purse. Yung mga binebenta namin sa inyong mga coin purse, yun ay retaso lamang from the mga bags na tinatahi. Ano po yung pinakamalaking event po siguro na napasama kayo gamit itong association nito? Pinakamagandang nangyari sa buhay namin itong year na ito, yung fashion show ng aming mga hinabi. Dito sa 191st Founding Anniversary ng Ibaan. Ng Habing Ibaan, ang SM Sunrise Weaving Association. Mostly, yung mga tela na nabibili ay ginagawa ng mga designer na gown. Kahit hindi yung mga local designers natin, yung mga sa Batangas Circle Designers of the Philippines, may iba rin naman na nakuha na designer from Manila, ginagawa talaga nila yung gown at pinirarampa ng mga beauty, pagka may beauty pageant. Sa tingin niyo po, paano niyo po nagagawang mabigyan ng attention ng women empowerment po dito sa paghahabi ninyo? Aba, malaking bagay o malaking significance ang nagagawa ng aming asosasyon hinggil diyan sa women empowerment. Kasi napapatunayan namin sa aming sarili na kami ay pride ng aming barangay, ng aming bayan at ng probinsya ng Batangas. Kasi sa buong Calabarzon, kami lang ang tanging mga babaeng naghahabi. Kaya malaki ang parte namin sa women empowerment. At pinaulakan din tayo ng munisipyo ng Ibaan upang maibahagi pa ang pambihirang kwento at kahalagahan ng Habing Ibaan sa kanilang buhay at pamumuhay. Ako si Joseph Alipio. Ako ang focal person ng Public Information Office dito sa local government ng Ibaan. Pag-usapan po natin ang talagang isa sa mga pinagmamalaki ng Ibaan. O sabihin na rin natin pinagmamalaki ng buong probinsya ng Batangas, ang Habing Ibaan. Kwentuhan naman niyo po kami o bahaginan niyo po kami ng glimpse kung paano niyo po i-describe ang Habing Ibaan sa normal na turista na bumibisita sa Ibaan. Ang Habing Ibaan kasi, napaka-rare kasi ng Habing Ibaan. Siya na lang dito sa buong Southern Tagalog, sa buong Timog Katagalugan ng Luzon. Ibaan ang may habi. Ibaan na lang may habi. Yung traditional way, handloom ba? Tawagin, ano? Ito yung na-maintain nila na tradisyon na actually, wala kaming makitang records kung gaano na talaga katagal ang habi. Ang amin na lamang pinagkukuhanan ng detalye ay yung mga nanay weavers na ang ilan sa kanila 60 to 70 years old. Na sinasabi nila, kinukwento nila, sila ay bata pa, nakagis na nila. Po. Kaya napakatagal na ng kulturang paghahabi sa Ibaan. Ano? Kumusta po ang epekto ng textiles ng Habing Ibaan sa economics po? Sa ekonomiya, kasi sa totoo lang, itong Habing Ibaan, yung pagpo-promote, nito na lang yun. Ano? Kasi nung pumasok yung pandemic, mas nagkaroon kami ng time na maipromote yung Habing Ibaan. Yung hobby noon is parang more on hobby, H-O-B-B-Y na lang. Hindi sila means of kabuhayan ng mga maghahabi talaga noon. Ano? Tapos ito, dito nag-intervene yung LGU, yung local government na ginawa namin ng branding, kaya nagkaroon ng SM Sunrise Weaving Association. Sa katuwang ang DOST, nagkaroon ng brand para doon nabuo yung bag, shawl, ano, mas nagkaroon ng saysay yung kanilang produkto. Mas naibebenta nila kasi kung noon ibebenta lang nila ng tela lang, ang bumibili noon kalimitan mga designers.
Pero ngayon, nung unti-unti namin na-promote, nadala sa BSU, nadala sa Bat State U, nadala, abay ibang nakakakita. Kaya, kinokontak nila yung mismong SM Sunrise Weaving Association at umorder sila ng mga gamit. Yun yung siguro yung sa promotion ng LGU, kaya siguro tumaas yung demand sa kanilang mga products. Kaya kung noon sa maghapon gagawin lang talaga nila is face mask, karampot lang. Ngayon may mga times na hindi na sila tumatanggap ng orders kasi sobrang dami na nagpapagawa sa kanila. Talagang nadagdagan yung pagkakataon na makapaghabi pa sila at maraming maibenta. Yes. Ayan, nabanggit nyo na po ang SM Sunrise Weaving Association. Kumusta po ang inyong relasyon sa mga nanay weavers po natin? Actually, ang mga nanay weavers, tinutulungan talaga yan ng local government. LGU yung tumutukoy kung ano yung agency na saan sila pwede mag-training. Kaya kung noon, ang pattern nila ay isang pattern lang o dalawang pattern lang, ngayon marami na. Ini-innovate ni Mayor Joy yung kanilang paghahabi. Nandoon pa rin yung kultura, nandoon pa rin yung way kung paano maghabi. Binibigyan lang ng innovation para mas tumaas ang demand. Kasi hindi naman inaalis yung kultura hindi naman inaalis yung tradisyon. Dinadagdagan ng pattern para mas lumawak. Ang ganda po na pinapanatili natin yung kultura, inaakma lang natin sa panahon ngayon. Sa kung ano yung tatangkilikin pa habang hindi natin nakakalimutan yung kahapon. Bilang pong Ibaeños po, naniniwala po ba kayo na ang habing ibaan ay tatak na pagkakakilanlan na ng probinsya ng Batangas? Oo, tatak na siya ng ibaan kasi hindi lang siya locally known. Well, in fact, may mga awards, may mga several awards na from the regional office ng DOST, ng DOT, Department of Tourism, habing ibaan ay nanalo ng Dangal ng Batangan. Dangal ng Batangan. Hinirang na Dangal ng Batangan noong 2021. At kami ay umaasa na hindi lang siya makilala dito sa lalawigan, bagkus ay mas lumawak. Well, in fact, yung last event namin, yung Ibaang Likhang Habi, second Ibaang Likhang Habi, yung ibang models doon, foreigner. Mga foreigner na title holders sa mga pageant. Baga ang habing ibaan from local to global. Yes, yan. Kasi doon sa second Ibaang Likhang Habi, mas nakita nila ng personal. Mas nakita ng kanilang mga mata yung pagrampa ng mga models, suot-suot yung aming habing ibaan. At mas na-appreciate ng tao. Kita kasi nila yung effort ng mga maghahabi. Yun yung nagiging proud sila ibain nyo ako. Taga dito yung mga maghahabi. Ano po ang mga plano nyo pa para sa habing ibaan? Ano pa yung pangarap nyo sa habing ibaan? Bukod sa mga nanay weavers, meron ba kayong interventions or programs pa para matangkilik ng mga kabataan ng paghahabi? Yun yung wino-workout ng local government. Walang kuhang kabataan basta-basta. Walang maghahabi basta-basta ng taga-ibaan. Kung ang pag-uusapan ay pagkita ng pera, ang pinipilit ng local government ng ibaan, i-preserve, gawin itong isa sa curriculum ng aming schools para at least kung ayaw man nilang ituloy, at least nag-effort ang local government, ipinaalam ito sa mga kabataan. Kung wala ang habing ibaan sa ibaan, kumpleto pa rin po kaya ang ibaan? Hindi kumpleto ang bayan ng ibaan kung walang habing ibaan. Kasi dangal talaga namin ang hobby at hindi yun mapapantayan ng halaga. Alam mo, Quiz King, sa pagbiyahe natin dito sa ibaan ay napatunayan kong ang mga kababaihan ay siyang yaman ng bayan. Hindi alintala ang kasarian upang maging haligi ng pagyabong ng ating sining at kultura. Susugan ko yan, Quiz Kurt, na ang kultura at mga pangyayari noon ay kasaysayan ng ngayon at ng bukas na siyang aampon. Handa na ba kayong bumusita rin sa ibaan? Alay, para na! Muli, ako si Quiz King at Quiz Kurt. Arriba, Habiba!